Nagbabalik po ang unang balita. Malawakang kilos protesta ng ilang transport group kontra oil price hike. Kasado na ngayong araw. Magsisimula po ang kanilang caravan sa Quezon City Circle ngayong alas 9 ng umaga at didiretso po yan sa Mabuhay Rotonda. Matapos ang maikling programa roon, tutuloy sila sa Espanya at maglalakad pa Mendiola. Paglilinaw po ni George San Mateo ng piston, hindi ito tigil pasada kundi isang transport caravan lamang. Nagbabala naman ng LTFRB na mananagot sa batas ang Silman Super at Operator na lalawak sa tigil pasada. Kaugnay na balita kaya makasap natin live sa studio si George San Mateo, Secretary General ng Grupong Piston. George, good morning. Hey, good morning, Igan, at sa lahat po ng televiewers. Okay, yung transport caravan, nasasali dyan mga chuper din. Of course, So hindi rin sila babiyahe? opo, yung mga sasali po, mga 500 drivers and operators, dala-dala yung mahigit 200 public utility vehicles nila. Ito po yung hindi babiyaya at sasama po sa transport caravan po ngayon. So titigil, Dito Metro Manila. titigil din sa pasada? Opo, para po sa araw po na to. So tigil pasada rin? Sa bahagi, sir, nila, pero hindi naman ito makaka-apekto masyado sa ating transport system dito sa Metro Manila. Mas ang concentration talaga ng ating tigil pasada ay sa buong Mindanao at sa lalawigan ng Pampanga at sa iba po mga key cities sa Luzon at Visayas. Mga kahaning tulad din na transport caravan po yung ating gagawin. Bali nakapackage po ito sa isang National Day of Protest ng mga drivers and supported po ng mga iba't ibang sektor natin gaya ng mga manggagawa, government employees, kabataan, consumers at iba pa. So 9 a.m. po ito? Opo, 9 a.m. po sa Quezon Memorial Circle ang assembly po rito po sa Metro Manila. At sa probinsya Iga, no, kakatanggap ko lang kanina umaga. Nagsimula na? Opo, sa Davao City, halos wala nang bumabiyaheng public utility, kundi mga private motorist na lang at mga taxi, no? At inintay pa natin yung mga ulat sa iba pang syudad ng Mindanao at particularly sa lalawigan ng Pampanga. So dito sa Metro Manila, bumiyahe kanina yung mga jeep, alas 6 o madaling araw pa. Pagdating ng alas 9, pupunta na sila ng Quezon City Circle. Opo, yung mga sasama sa sa caravan, yung po yung hinto at lalahok po sa ating transport caravan. Okay, may babala ang LTFRB May mananagot daw pag sumali dito. Well, hindi naman po kami natatakot dyan dahil alam natin, karapatan naman natin to na nakasaad sa ating saligang batas sa ilalim ng Freedom of Assembly. At yung ipinaglalaban naman namin, Igan, ay hindi lang naman laban ni Mamang Chuperto Laban po ito ng buong bayan. Lahat naman po ng mamamayan ay umaaray dito sa overpricing sa petrolyo at walang tigil na pagtaas sa presyo ng langis. Kaya naniniwala kami sa public opinion ay lubusang sinusuportahan ng ating mga kababayan itong pagkilos natin at natutuwa sila na meron nag-iinisyatiba at nangangahas na itindig yung kapakanan ng mamamayan. Pero pag na-stranded sila, magdadalawang isip na sila. Well, Igan, actually doon sa Mindanao naman tsaka sa Pampanga kahit dito sa Metro Manila, 1 week naman yung ating notice at kinalat naman natin to sa mass media at nag-issue naman ang ating mga kasamahan sa Mindanao at Pampanga Kasi, ng mga ito George, kasi notice of strike. para maunawaan ng ating mga nanonood, kasi public transport kayo, so kahit pa paano, serbisyo kayo Opo. Diba? So kung ano mang gagawin yung pagtigil sa serbisyong yun, ang apektado, hindi naman nasaktan ng gobyerno dun ang tao. Pero ngayon, mangyayari dun ang tao, baka magalit sa gobyerno, parang ganun di ba? Actually, Igan, mas kaya naman natin ginagawa to para mapalawak yung ating mga kababayan. At actually, yung mga tigil pasada, protesta natin, bibihira naman to, Igan Kasi So isang araw lang hiningin nyo na unawain kayo ng mananakay. Opo, yung oil price increases nga, tsaka overpricing, every week yan Ito talaga po yung pahirap sa ating mga mamamayan at yung pamahalaan natin na kinukonsinti po yung ganitong pahirap na walang tigil na oil price hike. So dito, paninindigan nyo pa rin, dapat alisin na yung VAT muna dito sa petroleum products. Opo, kasama po yan sa kahilingan natin. Gayon din ang pagbasura po sa oil deregulation law. Okay, George, so sige, manawagan ka doon sa mga member nyo. Nananawagan po tayo dito sa member natin sa Metro Manila na makita-kita po tayo ng alas 9 sa Quezon Circle at yung mga ibang driver na pumapasada, kung may oras po kayo, makalaw kayo dito sa
protesta na to, batay sa oras nyo, libreng oras nyo, at doon sa mga kababayan natin sa probinsya, lalo na sa Mindanao at Pampanga, sumasaludo po kami sa inyong pagkilos ngayong araw na to. At para sa ating mga mananakay, hindi kaya po natin yung mananakay na lumahok din po sa protesta na to dahil issue nyo rin po to katulad ng pagiging issue nito ng driver. Tapos doon sa mga hindi sasali, walang harangan, ha? Ako po, ginagarantiyan natin yung igan, no? Baka hindi naman yung member yun, eh. Oh. Mapayapa po yan. Yan, asahan natin yan. John, salamat, ha? Maraming salamat, mabuhay po kayo. John San Mateo po, Secretary General ng grupong Piston kaugnay ng kanilang transport caravan. 21 tao nasawi sa matinding pagbaha at mudslide sa Thailand. 10 pang naiulat na nawawala habang libo-libong turista rin ang na-stranded ayon sa mga otoridad. Pansamantala kasi isinara ang mga istasyon ng tren at airport sa mga isla ng Koh Samui at Koh Tao na kilalang popular na bakasyunan. Ang pagbaha ay epekto ng patuloy na malakas na ulan sa bansa. Mahigit 1,000 naman ang nailikas sa patuloy na rescue operations ng Thai Navy. Cleanup operations sa mga lugar na sinalanta ng tsunami sa Japan puspusan na. Sa Miyagi Prefecture, tulong-tulong ang mga residente sa paglilinis ng mga debris. Nakalulungkot daw isipin na ang mga dating bahagi ng kanilang tahanan ngayon ay abo na lamang. Nagsimula na rin ang pagkakabit ng kable para maibalik na ang supply ng kuryente. Umabot na sa mahigit 11,000 ang bilang ng mga kumpirmadong patay sa lindol at tsunami sa Japan noong March 11. Philippine Ascals nakatakdang makalaban ang Sri Lanka sa first round ng World Cup 2014 qualifiers. Sa home stadium ng Sri Lankan team ang unang laro ng Ascals sa June 29. Sa July 3 naman ang Game 2 dito mismo sa ating bansa. Sa worldwide standings ng FIFA, nasa 151st place ang Pilipinas, mas mataas sa ranking ng Sri Lanka. Haharapin na magwawagi sa kanilang tunggalian ang Kuwait na number 103 sa world ranking. Okay, oras na tayo sa unang chika. Narito na po, pakinggan natin si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Ilang music artists magsasama-sama para sa isang benefit concert para sa mga OFW. Nangunguna po sa pagpopromote nito si Ogie Alcacid at si Gary Valenciano. Ayon po sa dalawa, paraan nila ito para magbigay pugay sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin daw ang kanilang pakikiisa sa programa ng pamahalaan para tumulong ng bigyang kabuhayan ng mga umuwing OFW. Sa ngayon ay nasa 25 artists na ang kumpirmadong magpa-perform sa concert na gaganapin sa April 14 sa Araneta Coliseum. As artists, we've been blessed with the fact that we can create music, that other people are gifted with other things and they can do something on their own to help the country. These are the people who have kept this country running in many ways for the past so many years. Now they're back. What do we give them in return? More than just a concert. I think there are projects being set up, which is great. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Igan? Salamat, Luan. Later sa daloy ng trapiko, ihihirit ni Lala Roque. La? Igan, narito tayo ngayon sa Welcome Rotonda. Ito nga yung isa sa daraanan ng transport caravan. Pero sa ating nakikita ngayon, sa daloy ng trapiko ngayon, sa mga oras na ito, wala pa hong problema. At nakita na natin, nakausap natin, meron ng mga nakadeploy na MMDA personnel, maging PNP rito para nga sa kanilang paghanda. As early as 3:30 ng madaling araw ay narito na sila para paghandaan kung sino mang mga darating o maagang darating dito sa lugar na ito. Nakita natin yung mga jeep din, normal ang kanilang daan dito. Iba nga hindi pa napupuno at marami ring dumadaan sa mga oras na ito. Wala pa rin yung problema sa daloy ng trapiko. Silipin naman natin ang iba pang lagay ng trapiko via GMA Traffic System. Unahin na po natin yung EDSA Balintawak. Yan po yung nasa kanang bahagi sa pinakaitaas po ng inyong screen. Yung kaliwa po ay papunta yan ng Monumento at yung kanan naman ay sa Makati. Wala pa rin hong problema. Magiging sa Ortigas Avenue, nakita natin moderate naman po
ang daloy ng trapiko. Pero nagsisimula na ang sakit ng ulo ng ating mga motorista dyan sa may EDSA Kamuning. Yung kanan po, yan na po, yung papunta ng Makati at sobrang pila na po ng mga sasakyan. Yung kaliwa naman po, Monumento, dumadami na po ang volume pero umaandar naman po sa mga oras na ito. Again, paalala natin, ayon sa MMDA, bagaman meron ng transport caravan, tuloy pa rin ang number coding. Yung mga nagtatapos po na plate number sa 7 and 8, bawal po kayong lumabas simula alas 7 ng umaga ngayong araw na ito. At pinapaalala rin nila na sundin po nila yung rerouting scheme, lalo na pag nagsimula na yung caravan maya-maya ang alas 9 ng umaga. At yan ang latest, Igan, balik sa'yo. Maraming salamat, Lala Roque. At ang init namin mamaya, dalawang iniinalang hold-upper. Patay sa shootout sa Maynila. At Xinjiang, China, sinalanta ng matinding baha dulot ng pagkatunaw ng niebe. At narito na po sina Susi Susan, Susan Susi. Susan. Double S, thank you.